Yan. Sige nga po, palakpakan natin ang the best Jesus. Okay. Good morning. Magandang umaga po. Welcome po yung sa mga new friends po natin, yung mga ngayon lang po kayo nakarating dito. Can I see the hands po ng ating mga new friends, yung mga first time nyo pong nakarating dito sa JA1 San Jose? Pwede po ba? Makita ko ang kamay. Makikitaas naman po. Ayan. Welcome. Welcome po. Welcome po sa inyo. Kami po ay natutuwa. Masayang-masaya po kami na kayo ay naririto ngayon. Praise God. Okay. Let's read Psalm chapter 63. Actually, this whole chapter po, pag-aaralan natin at dito po iikot yung ating topic for today. Psalm 63, a psalm of David when he was in the desert of Judah. Verse 1, You, God, are my God. Pwede bang tulungan niyo po ako magbasa? Basahin natin all together. 1, 2, 3, go. You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as the riches of foods. With singing lips my mouth will praise you. On my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. I cling to you, your right hand upholds me. Those who want to kill me will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. They will be given over the sword and become food for jackals. But the king will rejoice in God. All who swear by God will glory in him, while the mouths of liars will be silenced. Si Lord po ang mapagpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Ito po ay psalm. It could be a song or it could be a poem written by King David. Nung siya po ay, nakalagay naman diyan, nung siya po ay nasa disyerto ng Judah. At nakita po natin how intimate King David is with the Lord. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, partner. Sige, kausapin mo, sabi mo, partner. Si David, in love kay Lord. Diba? At pinakapaborito ko pong part dyan ay nung sinabi ni David, kasi syempre, nasabi niya ito kasi naramdaman niya, nakita niya, na-experience niya, that God's love is better than life. At sa biyaya po ng Lord, dyan po ang title ng aking isi-share sa inyo at dito po iikot ang ating pag-uusapan. Pinamagatan ko pong God's love is better than life. Let's pray. Father, we praise you. We glorify your name, we honor you, we adore you, we worship you. You are God, you are good, you are wonderful. You deserve to be praised. Nagpapasalamat po kami sa napakagandang umagang ito ang pinagkaloob niyo sa aming lahat. And before anything else, humihingi po kami ng tawad sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po dahil hindi na yung aming mga kamalian, hindi na yung aming mga kakulangan, hindi na yung imperfection po namin ang nakikita ninyo, O Diyos Ama, kundi ang katuwiran, ang kaperpektuhan ng Panginoong Jesus na siyang nananahan na bubuhay na sa amin. Salamat po. O Banal na Espiritu, kayo po ang magturo. Holy Spirit, use your servant as your tool, but we pray na kayo po ang mangusap sa aming lahat. Ayaw po naming makinig sa aming kapwa-tao lang. Gusto po naming makinig sa iyo. Kaya hayaan niyo po, O Banal na Espiritu, na ang karunungan mo, ang salita po talaga ninyo, ang aming mapag-usapan, ang aming marinig, ang aming mapag-aralan. Salamat po, Ama, for we believe na kayo po ang siyang kikilos sa kalagitnaan ito, ang magpapala sa inyong mga anak ngayong umaga. And we are declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Lord, bless your people. And we pray na kayo po'y patuloy rin naming mapagpala
habang patuloy po naming inaawitan, pinupuri ang pangalan mo, at habang patuloy po kaming nagkakaisa, nagkakatipon-tipon sa ngalan mo. Salamat po, Ama. Sa inyo po mga kamay, tinatagubili namin ang Sunday service na ito. Thank you so much, Lord. Be glorified. This we pray in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. Okay. Ano ba meron diyan? Ito pong mga nakita natin sa Psalm, chapter 63, ay mga realizations po ni King David when he was in the middle of the desert in Judah. Nasa kalagitnaan ng disyerto, and what are you expecting sa gitna ng disyerto? Walang pagkain, walang tubig, walang lilim. Lahat doon ay panganib. It could be poisonous animals, nandoon. Naroon na yung mga ahas na mapapanganib, naroon na scorpion, name it. Idagdag mo pa rito yung hindi lang mapanganib na hayop, mapanganib din ang tao. Hindi mo alam kung sino mga naroroon. Have you seen movies? Nakala mo, barren na barren, parang walang-walang tao. Tapos bigla na lamang mula sa sand, ay lalabas mula sa buhangin yung mga barbaro at kakatayin ka. There's a lot of danger in the middle of the desert. At alam niyo po, when life is not offering its best, that's the best time for us to see the betterment of God's love. Actually, nakalagay po yan diyan. Siguro bago matapos sa service, lalabas yon. Bibigyan ko ng chance uli yung nasa technical. When life, yun lumabas na po. Sige, basahin nga po natin. When life is not offering its best, that's the best time for us to see the betterment of God's love. Why God's love is better than life? Kasi kapag this so-called life fails, doon natin nakikita that the beauty of the love of the Lord never fails. That's why God's love is always better than anything that this life can offer. Masama ho ako pag nakakaalmusal ng painit, ako napapa-English. Painit ho ang aming almusal para mabilis. Dinamihan ng luto kahapon para painit na lang ngayong umaga para mabilis. Late pa din. Ay, pambihira. Anyway, himayin po natin itong mga psalm na sinulat mismo ni Haring David. In Psalm 63, dinescribe po doon bago simulan yung verse, a psalm of David when he was in the desert of Judah. Sabi nga nung ating binasa kanina, minsan, maganda din yang napapadaan ka sa disyerto ng buhay. Sabihin mo nga, disyerto ng buhay. Ano ba ang ibig sabihin ng disyerto ng buhay, Pastor? Yan yung mga tipong tagtuyot. It could be tagtuyot ng bulsa. Di ba? Akala ninyo, palayan lang ang naranas ng bitak-bitak ka. Minsan, pati pitaka, bitak-bitak. Tagtuyot ng bigasan, tagtuyot ng refrigerator. Sino ho rito yung punong-puno ang freezer? Ng yelo. O mag-a-anniversary na kayo ng salad mo nung Pasko. Maganda rin minsan na tayo ay napapadaan sa disyerto ng buhay. It could be also tagtuyot ng relationship. Mahalang-mahalan, ilang buwan, tapos dadaan yung ilang linggong, akala mo'y Iraq at saka Israel. Akala mo ay Nepal at saka, hindi, wala naman nanggegera pala sa Nepal. Nakakapag-reflect po kasi tayo pag tayo ay dumadaan sa disyerto ng buhay, nakakapagmuni-muni. Napapatigil tayo sa ating mga kaabalahan sa buhay, kaya nagkakaroon tayo ng panahong makapag-isip-isip. Sa totoo lamang, isa sa nagpapatigil, nagpapahinto sa kaabalahan ng tao ay kapag dumadaan na sa disyerto ng buhay. Pero kapag all things are good, ay haya-hay. Pag all things are good, ay hada lang ng hada, hindi mo mapigilan, ika nga ay habang ulot pa ang pira, ay di ating tirahin ng tirahin yan at tayo magkapira ng magkapira, ulot. Pero kapag things are going against what you're expecting, doon ka napapatigil at ika mo nga naman, tatatatay mo na. Parang nakakapaisip nga.
At the end of the day, as we chase this so-called wealth of the earth, at the end of the day, ano nga ga ang pwede natin gawin sa pirang iyan? Hindi ka naman yan iiwan mo din lang. Nakakapag-reflect, napapatigil sa kabalahan ng buhay, nagkakaroon ng panahon makapag-isip-isip. Sino po rito yung mas nakilala mo ang Diyos dahil minsan kang napadaan sa disyerto ng buhay? Doon mo mas nakilala si Lord, sa disyerto ng buhay. Sabi nga ni C.S. Lewis, pain insists upon being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciousness, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deep world, a depth world. Ano ibig sabihin? Nangungusap din naman ng Diyos sa atin pag tayo masaya. Nangungusap din naman ng Diyos sa ating mga konsensya. Pero ang Diyos ay humihiyaw. Kinukuha talaga ang attention mo. Saan? In pain. Dito, naririnig ang maliit na tinig ng Diyos kahit pa ng binging mundo. Pag may pain. What else? Verse 1. Intro pa lang yun. I want you to know na loving God needs clarity. Sabihin mo nga, I love God. Sabihin mo naman sa kapatabi mo, I love Jesus. Sino rito mahal ang Diyos? Obvious naman. Kasarap-sarap matulog eh. Mamaya na 10:00 ang gising. Pero kayo gumising ng maaga, di kayo gumayak because gusto mo mag-church. Kasi gusto mong i-express ang iyong love kay Lord. Tama ba ako? And loving God needs clarity. If you really love the Lord, it must be clear. Ano kailangan i-clear? Psalm 63 verse 1 says, You, God, are my God. Ang in love po, malinaw sa kanya kung sinong mahal niya. Tama ba? Hindi pwedeng sabihin na in love, pero in labo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pwedeng in love, pero in labo. Diba? Hindi pwedeng in love, pero ang labo. Parang, kung in love, dapat malinaw. Dapat malinaw ang label. Hello? Di pwedeng in love ka, tapos pag nagtanong, anong meron tayo? Ang isasagot sa'yo, meron bang tayo? Kailangan malinaw. Baka kasi ikaw lang ang in love. Baka yung other party, nagpa-party-party. Di ba? Malinaw po kay David, kanino siya in love? Kanino siya in love? Kay Lord. You, God, are my God. So let's learn from David. Kailangan maging malinaw kung kanino ka in love, kung bakit ka nag-church, kung bakit natin to ginagawa, kailangan maging malinaw. Kailangan maging malinaw na in love ka kay Lord. Hindi kay pastor. Hindi kay life group leader. Hindi kay worship leader. Lalong hindi kay tricycle driver. Sino nakaalala kay JC doon sa ating sugod? Wow, talaga namang, mga ineng, taga saan kaya? Sabi ni Ella, 15 years old po. Ang lapit ng sagot eh. Sino nakapansin noon? Joke yun. Kung napansin ko yung benta sa akin yun. Gusto ko yun si Ella eh. Nasaan kayo? Gusto ko yan eh. Sa susunod na sugod ha, yan ang mga artista. Sasama natin kay Don Mamon. Excited na kaya? Doon sa part 2 ng Batang Divisoria? Yan ang kalaban ng Batang Quiapo. Batang Divisoria, starring Don Mamon. Bieber as Don Mamon. JC as Sanggol. Ewan ko kung anong pwede nating maging ganap ni Ella. We'll see. Bubbles? We'll see. So dapat maging malinaw kung sino talaga ang love mo. At malinaw din po kay David kung sino si God. Alam niyo sa relationship, kailangan may clarity. Everybody say clarity. Malinaw po kay David kung sino ang God. Hindi siya, kundi si God. Ano ibig sabihin nun?
Malinaw po kay David kung sino ang masusunod at sino ang susunod. Usapang pamilya po tayo. Nilinaw po ng Lord na ang head of the family should be the... Anong mother? Yan na nga bagay, sinasabi. It should be the husband. It should be the father. Father should be the head ng tahanan, ng setup sa pamilya. Guluhin mo ang setup na Diyos mismo ang naglagay, gulo na lahat yan. Malinaw po kay David kung sino ang susunod at kung sino ang masusunod. Sino ang pag-a-adjustan at sino ang mag-a-adjust. Sino ang uunahin at sino ang uuna. Malinaw na si God yun. At ang nagmamahal, alam niya kung sino ang priority niya. Malinaw na si God. Ano pa? Anong sabi ni David? You, God, are my God. Sinabi ba ni David na, you, God, are my idol? Sinabi ba? Hindi eh. Kaya si Lord ay Diyos, hindi lang basta Lods. Are you there? Ang dami ko nakikitang Facebook post ngayon, Lods, kayo na po ang bahala. Sino bang Lods yun? Rewind. Sa Rewind kasi, yung si Lods, ano ba pangalang artistang yun? Si Pepe Smith, ano? Herrera. Sorry ha, si Pepe Smith ang kilala ko eh. Rock and roll to the world. Okay. Si Lord ay Diyos. Hindi siya basta Lods. Hindi mo lang Lodi si Lord. King mo siya. Lord, Savior. Kailangan maging malinaw. Sabi mo nga, dapat maging malinaw. What else? Loving God is seeking God. Ano ba ibig sabihin ng seeking? Seeking. Hinahanap-hanap. Diba? Iba yung hinahanap eh. Iba yung hinahanap-hanap. Yung seeking ay mas intimate na word kaysa sa finding. Diba? Hindi naman natin nakita seeking Nemo. Finding Nemo lang, hinahanap niya. Pero when we say seeking, this is an intimate word. This is more than finding. Kaya hindi siya basta hinahanap. Kung sa Tagalog, hinahanap-hanap, kinasasabikan. Are you there? Si King. Di ba? Pag pinaghiwalay mo, si King, si Lord ang nakikita, hari. Di ba? Nakikita ang hari, si King. Sabi po doon sa verse, earnestly, I seek you. Hinahanap ni David si Lord. Ang in love kay Lord, hinahanap-hanap si Lord. Question, sino o ano ang laging hinahanap natin? Pagkakaperahan? Sino o ano ang laging hinahanap natin? Actually, sorry for the word ha, pero madalas, ang hinahanap-hanap mo ay kinakaadikan mo. Bakit ko nasabi yun? Adik sa'yo. Adik sa atin. Diba? O, chorus na tayo. Sa umaga't sa gabi sa... Kunyari pa kayo. Bawat minutong lumilipas. Ano sunod? Hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Diba? Sino ang hinahanap-hanap mo? Magkatuluyan balang araw. Hanap-hanapin ka. Yan ang aming mga kanta noon eh. Sino ba mga kabatch ko rin eh? Si Ining. Sino pa mga kabatch ko? Si Ining. Wala na. Grabe. Hindi tayo magkabatch, Alexis. Mas bata kami sa'yo. Okay. Naalala ko po yung mga anak ko, si Queen po at saka si Elise. Mahilig po silang magtaguan. Laging sasabihin ng maliit, ate, let's hide and seek. Diba?
Okay, you hide. I seek you. I seek you. I seek you. Aya lamang, minsan nagkakadayaan. Ayaw na po nung maliit na siya ay hahanap. Ayaw niya ng taya. Gusto niya lagi siyang hahanapin. Kakadayaan minsan. Pero madali naman kasing hanapin si Elise. Si Elise ay kung magtago, labas ang legs. Basta laging may kita. Cute lang nga pero nakakatawa. Alam niyo po, sa mga bata lamang po, cute tingnan yung laging gusto siya ang hahanapin. Question, church. Sa relationship natin kay Lord, if ever merong hide and seek, si Lord pa din ba ang laging taya? Si Lord pa rin ba ang laging naghahanap? Anak, asan ka na naman? Naniniwala po ako na tuwing mga ganitong araw at ganitong oras, ang paningin ng Diyos ay nakatuon sa kanyang simbahan. God is expecting that His sons and daughters are gathering in the church. At pag hindi nakikita, ano ang tendency? Hanapin. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, si Lord pa din ba ang taya? Si Lord ang dapat laging hinahanap-hanap natin. Tuloy po natin yung verse. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water. Paano daw ang pagkasabik? Paano raw po hinahanap-hanap ni David ang Panginoon? Kagaya ng isang uhaw sa tubig sa gitna ng napakainit na panahon. Again, let's go back sa kung nasaan si David when he was making this psalm. Nasa gitna po siya ng deserto ng Judah. At siya po'y nakakaramdam malamang ng uhaw. Pero alam nyo, mas mahigpit pa po sa uhaw niya sa tubig ang nararamdaman niyang uhaw sa presensya ni Lord. Grabe. At ito po ang in love. Sino ho rito yung kain na kain ka na, susubo ka na, biglang nag-chat yung iniintay mo? At kahit sumbong-subo ka na, hindi mo pa isusubo kasi re-replyan mo muna. At sasabihin ng iyong ina, yang kachat mo ngayon, nakakabusog. At ang isasagot mo naman sa isip mo, kasi hindi ka naman napalasagot sa iyong ina, sa isip na lang, inay, para naman kayong hindi na in love, hindi naman nagugutom ang mga in love. Laging busog. Maka-reply lamang. Diba? Mas nasasabik ka pa. Naluugan na. Hindi kaya pa. Inom muna, naluugan na Mamaya, baka rin matulog na Mas nasasabik ka pa sa iyong iniibig kesa sa kain o tubig. Kayo na in love na, ba't parang hindi kayo nakaka-relate? Parang hindi naman yata kayo parang masyado yatang civil na ngayon ng mga kabataan, parang, hi, hello, tayo na, sige, let's try. Wala nang kilig-kilig ata Yung mga panahon namin ni Pastora noon, talagang yung mga unlikol. May mga unlikol pa kami noon, talaga namang, sige, habang may problema pa ang globe, sige, tawag. May exam bukas, sige. Oh, wait lang. Sabi ni Pastora, bakit? Sabi ko, nagising si Papa. Sige, maya ulit. Tapos umihi pala. Pag lumagutok na yung pinto, tug. Hello? Gising ka pa? Oh, gising pa ako. Ano ang pinag-uusapan natin? Yun. Tapos pagpe-pray ko, Lord, i-bless niyo po si Erlyn sa kanyang exam bukas. Pinuyat ha, may exam bukas, pinuyat. Huwag niyong gagayahin si Pastor. Sayang kasi yung unlikol. Dati kasi kami ganun, ngayon messenger Kami dati ganyan mag-all text 20 kami. Tapos merong call sa dulo, bago mag-end yung subscription. Talaga namang init ang cellphone sa tainga, naka-charge. Bihira.
Yung hindi natigil hanggat hindi naririnig na nahinga na lamang yung kausap. You should have. I don't wanna close my eyes. Aray ko. Ano nga ang verse nun? I could stay awake just to hear your breathing. Ay, tama din eh. Okay lang kiligin, dalaga naman. Okay. Tuloy. Nasaan na ako? Ito pa isa nakita ko. Loving God needs to be experienced. Paano mo nalalamang in love ka na? Nararamdaman mo. Nararanasan mo. And let me remind you, church, that what we have with God right now is not a religion anymore. This is an intimate, a closer relationship with the Lord. Okay? Relationship. Sabihin mo nga, relationship with the Lord. This is not a religion anymore. Ang dami ng religion, hindi na tayo dadagdag. Paalamang na natin sa kanila yon, yung religion, palamang na. What we have here ay relationship. At ang relationship, kailangan may experience. Paano mo ma-differentiate ang relationship at ang isang sistema lamang o nakaugalian o tradisyon? Ang kaugalian, tradisyon, sistema, you're just abiding the laws. Sumusunod ka lang. Nakagis na eh. Pero walang experience. Wala kang nararamdaman. Wala. You're just doing it to comply. At about, ang ano-ano naman ng relationship? Relationship, boundless. No loss. But you experience it. Nararamdaman mo. Are you there? Loving God needs to be experienced. Verse 2, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Sabi ni David, naranasan kita eh. Lord, naranasan kita, naranasan ko kapangyarihan mo, naranasan ko ang kaluwalhatian mo. Kita ko eh, ramdam ko, kaya alam kong tunay. Diba? Hindi naman kasi kailangan laging makikita mo lang para malaman mong totoo. Kahit di mo kita, pero nararamdaman mo, mapapatunayan mong totoo. Diba? Sino nakakita na ng hangin? Mahangin, marami akong kilala, sama nyo na ako doon. Pero hangin ha, mahirap yung makita yung hangin, kaya yung mga, tingnan mo yung katabi mo, pag nakakakita ng hangin yan, kausapin mo ng maayos. Diba? Hangin, di mo nakikita, tama? Pero sapat nang maniwala kang totoo kasi nararamdaman mo ang hangin. Anong naaamoy? Iba yun. Hindi ko alam kung anong hangin, sa lupalop galing yun. Nararamdaman. Malalaman mong totoo ang ginagawa mo, malalaman mong may totoo kang relationship, lalo na kay Lord kasi nararamdaman mo. You're in the right track pag nararamdaman mo si Lord. When you experience God, you are in a loving relationship with God. Loving God needs to be experienced. Tuwan-tuwa po ako doon sa isang batang nakausap ko right after na sugod natin itong nakaraan lang. Sabi niya, dito na po ako maglilingkod. Dito na po ako magpapatuloy. Bakit? Kasi nararamdaman ko po dito. Sige nga, palakpakan natin si Lord. Alam na alam ko ang tayo ng puso ng batang yun eh. Gustong-gusto niya maglingkod eh. Kaya siya ay looking for a way para ma-release niya yung kanyang urge to serve, to love God. And finally, ako po ay nagpapasalamat kay Lord. Finally, nakita niya the difference. Nakita niya na, hey, time muna. Ito ang real deal. Kasi nararamdaman ko. Kasi may experience dito. Because your love is better than life. Ayan, yung verse 3. Ito na po yung title natin eh. Because your love is better than life. Everybody say, God's love is better than life. Why God's love is better than life? Because God's love is always way better than everything that life can offer. Yun yung sinasabi ko kanina. Ang pag-ibig po ng Diyos ay laging higit na napakaganda at napakalayo kung ikukumpara natin sa kung anumang ini-offer ng mundong ito, ng buhay na ito.
Sabi ni David, naranasan ko na lahat, pero ibang-iba ang experience ko sa love mo, Lord. Di ba? Lahat po kasi talaga ng ino-offer ng buhay na ito ay mawawala. Are you there? Sino nag-a-agree na lahat ng meron sa mundong ito lilipas at mawawala? Yan naman ang sabi ng Bible langit at lupa ay lilipas at mawawala. Walang mananatili. Walang forever. Kay Lord lang may forever. Di ba? Kaya the love of the Lord is always better than anything that this life can offer. Kung hindi mawawala, kung hindi man sasadyaing mawala, ay talagang walang choice kundi mawawala talaga. Ano bang punto ko? No wonder God wants us to love Him with all. Di ba ano sabi ng Diyos? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Love Him. Kailangan daw mahalin natin ang Diyos ng pinaka. Kailangan siya ang number one sa ating pag-ibig. At ayaw ng Diyos na may iibigin ka ng higit pa sa Kanya para sa atin. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na mai-inlove ka ng todo-todo sa isang personalidad na mawawala din naman. Alam nyo, yung love kasi ng tao, hindi pwedeng asahan talaga eh. Are you there? Kahit pa-engage na yan, tapos pinapirma ng prenuptial, ano? Are you there? Di ba? Malabea at Dom, updated kayo? Pag di kayo updated, i-follow nyo si Dr. Richard Mata. At yun updated yun. Hindi lang yung doktor, updated din nyo sa mga showbiz happenings. Anyway, tinuruan. Mahirap panghawakan ng pag-ibig ng tao. Pastor, hindi naman po ako iiwan ito. Nangako po siya habang buhay. Habang buhay. Pag namatay, wala na. Tama si tita, wala na. Oh. Pastor, hindi pa naman ho namamatay. Matagal pa ho aray, mabata pa po kami, hindi pa po aray sa kabilang buhay. Pag sumakabilang bahay, yun ang sinasabi. Di natin pwedeng panghawakan ng pag-ibig ng tao dahil sino man ang maging number one mo ay may kakayanang buuin ka o wasakin ka. Kaya ang gusto ni Lord siyang number one. Kasi hindi kanya wawasakin. Bubuuin ka lang niya. What the Lord declares in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Alam ni Lord yon. At alam ng Diyos na siya lamang ang may kakayanan to love you, na bubuuin ka at hindi ka masasaktan. Kaya kapag may naibang ng number one, ayan ang ayaw ni Lord. Kaya noon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay Abraham, na nung nakita niyang mahal na ni Abraham si Isaac, ano ang sabi ni Lord? I-offer mo na sa akin yan. Ano naman ang sabi ni Abraham? Po, bakit po? Hagyan na nga ako nagkaanak. Ay, magsisinto-gis na bago nagkaanak. Oo. Bago pa nagkaanak, tapos ipapa-offer. Bakit? Ito lamang sinasabi ng Diyos kay Abraham, di niya lang madirekta, mahal na mahal kita anak. Ayokong iikot ang buhay mo kay Isaac dahil si Isaac ay tao, si Isaac ay temporary, si Isaac mawawala. Ano nga ang description ni Lord kay Isaac? Nung kinakausap niya si Abraham, Abraham, ialay mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Bakit ang mga imik ni Lord parang may laman? Kasi nga yun ang kita ni Lord. You know what, church? Kita po ng Diyos ang puso natin. Hindi kita kayang i-judge. Hindi kita pwedeng i-judge. Dahil di ko kita ang puso mo at hindi ako judge. Pero si Lord, kita niya ang puso natin. At alam ni Lord kung sino ang number one dyan.
Ayaw ng Diyos. Bakit? Kasi ito pa ang problema sa love ng tao. Andiyan pa kaya? Ang problema po sa love ng tao, it can destroy us kapag nawala ang presence ng loved one natin. Diba? Kaya nga kapag sobrang na-inlove sa tao, si Romeo nagpapakamatay ng dahil sa kay Juliet. Diba? O kung masyado ka na-inlove sa asawa mo, baka pag nawala yung asawa mo, ay maggagala ka sa bayan at hinahanap mo si Crispin at Basilio. Alam nyo, dalawang extremes yan eh. Yung mawala ang presence, it can create problem doon sa sobrang nagmahal ng tao. At, yung sobra namang presensya ng minamahal, ay masama din. Halimbawa, yung anak, ang number 1 sa puso ay yung ina. Nag-asawa, nagkapamilya, ang number 1 pa rin sa puso yung ina. Ay di laging kagulo. Bakit? Ay lagi mas kampi pa sa ina kaysa sa asawa. O yun namang ina, vice versa. Yun namang ina, ang number 1 sa puso yung anak. Kaya yung anak, kahit nagkaasawa, nagkapamilya na, laging kamali-mali yung ina. Alagang babagin yung manugang, ineng hindi gayaan. Alam mo, nung pinalalaki ko itong asawa mo, ganito, ganyan. Ano sasabihin ng asawa na irita na, ay siya, kuha na uli, inyo na. Sa kasidhian ng kagustuhang maipakita ang pag-ibig sa anak, akala'y na iaayos ng ina, nagugulo na pala. Anong sabi ng Bible? Kaya nga ang lalaki iiwan ang kanyang pamilya, siya'y sasama sa babae at sila'y magiging isa. Nasa ng biyanan doon? Wala. I have nothing against mga biyanan ha. Don't get me wrong. Mahal na mahal ko po kayo. Biyanan ko'y mahal na mahal ko. Basta nauwi rito, nagpapaselfie ako. Para kung magkaroon man ng bring me, picture mo with biyanan. Bihira yun, 1,000 premyo pa gayon. Ang akin lamang, sasabi ko nga kanina pa, anumang setup na ang Diyos mismo ang nag-ayos, guluhin nyo ng tao, kagulo ng lahat. Okay. Kaya gusto ni Lord na siya ang number 1. Kasi magugulo, hindi uubra pag iba ang number 1. Sabihin mo nga, partner, sabihin mo sa katabi, partner. Si Lord dapat ang number 1. Hindi ang cellphone. Mga cellphone. Kahigpit naman. At least ako medyo malapit pa sa katinuan yung minamahal mo yung tao. Pag mahal ay cellphone, mas mahal pa sa asawa. Yung asawang babae, imik ng imik, gusto makapagkwentuhan kasi ang laki ng need ng babae sa communication. Ang lalaki, nagsiselfone, naglalaro, bahala ka riyan, talk to the hand. Yan. Oh no. Come on. Kaya daw yung nagrereklamo pa sa pastor. Sabi, pastor, ba't gaho yung aking asawang babae kaligalig? Ba't maligalig? Lagi ko daw siya hindi kinakausap ko naman. Paano ko makapag-usap? Garniho, nakatingin ako sa cellphone. Oo nga, gay, oo nga. Gagalit nga sa iyo. Anong sabi ni Jesus? Kapag yung parte ng katawan mo ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba, anong sabi? Putulin mo at itapon mo sa dagat. Kung cellphone mo ang nagiging dahilan kaya nagkakasala ang kapatid mo o ikaw mismo, itapon mo sa dagat. Ubos ang cellphone. Mga kabataan, kung ang cellphone mo nagiging dahilan ng pagkakasala mo dahil ng mga nagsasayaw ng kung ano-ano, itapon mo na sa dagat. Pastor, pwede naman pong i-uninstall na lang ang TikTok. Ayun pala naman, pwede naman pala siya. Kuha, tuyuin mo. Okay. Loving God involves our lips. Oh. Sabi po doon sa verse, my lips will glorify you. Saan ginagamit ang loving yan? Nakaka-glorify ka kay Lord? O certified marites? The moment we accepted Jesus as our Lord and Savior, dapat pagpapala ang lumalabas sa bibig, hindi pagpupula. Ang chismis po, alam niyo kung paano nalalamang chismis sa pinag-uusapan?
pag hindi na nakaka-build up sa pinag-uusapan. Bihirang-bihira ho at hindi ko makitang chismis yung, hoy, alam mo yung si Gayon, nakakatuwa yun, ang ganda na ng buhay nun, pinagpapala ng Diyos yun, mga anak noon, oo nga't sila'y dumaan sa mga Gayon dati, pero ngayon ayos na, mga nakapagtapos sa pag-aaral, ang gaganda na ng mga buhay, yung isa nasa Australia, yung isa nasa Singapore, yung isa nasa Malaysia, ang gaganda na ng buhay. Hindi marites yun. Kailan nagiging marites? Kapag, hoy, alam mo yung si Juan, nako, nagpagawa ng bahay, wag ka, puro illegal naman. Kaya ay nakapagpagawa ng bahay, ang anak no, nagtitinda ng drugs sa Saudi. Anong tawag doon? Chismis na yung. Come on, church. Life and death is in the power of our tongue. At ini-expect po ng Diyos na silang mga pinagpala niya, ang bunganga ay pagpapala rin, hindi pampupula. Tingnan mo nga yung katabi mo at humanap ka ng 10 pwede mong purihin sa kanya. 1, 2, 3, go! Oh, sabihin mo sa kanya, napakaganda mo, napakaganda mo, napakaganda mo, napakaganda mo, napakapogi mo, ang bango mo. Oh, di ba? Ano, sige. Oh. Alam mo, ang ganda ng mata mo. Oh, ang ganda ng labi mo, ang ganda ng tainga mo. Naririnig mo pa ba ako? Ang ganda ng buhok mo. Ang ganda talaga ng lahat sa'yo. Ilan na. Oh, enough na, tama na. 12 na yung iba 10 lang sabi ko. Bakit yung iba walang masabi? Hindi sanay. Pero kung ang sinabi ko rito ay 100 pula, nakaw, labis 1,000 pa yan. Bakit po gayon? Hindi tayo sanay. Sad to say, mas sanay po tayong makita ang pintas ng iba kaysa kapurihan at maganda sa kanila. Ito po ay pagpapalit lamang ng mindset. Sabihin mo nga, change your mindset. Change your mindset. Sanayin ang sarili na ang hanapin, tingnan, ay kung anong maganda. Hindi yung kaganda ng girlfriend noon, oo nga sabihin mo isuotan ng helmet at para hindi mauntog. Hindi ka naman makigalak na, ka-bless noon siya, ako din. Sa sunod din ako. Gayon. Hindi yung, nag-sports car, tanda naman ang hindi na bagay. Ano naman? Loving God involves our lips. Ang in love, balik tayo sa in love ha. Ang in love po, bukang bibig ang minamahal at ang mga patungkol sa minamahal. Mapapansin mo naman, meron ako nakikita, may pinapalo ako sa Facebook. Alam mong in love sa boyfriend. Talaga naman puring-puri ang boyfriend. Talaga naman, ay, I love you, ganyan. Ay, sheesh! Oh, diba? Alam mong in love sa boyfriend. Kaya kami mag-asawa, pagka may anniversary or birthday, talagang nire-regulate namin yung mga sinasabi dahil ayaw namin ng baka magmukha namang idolatry. Okay lang ma-in love, okay lang purihin. Sino ka naman pupuri pa rin yan? Sino pa namang mas magiging proud para sa kanyang minamahal kundi ang nagmamahal? Pero, tandaan natin ha, si Lord dapat ang pinaka. Pastor, hindi mo ako pwedeng i-judge sa nakita mo sa aking Facebook. Oh, for what the heart is full of, the mouth speak. Kung ano ang pumupuno sa puso, yan ay lumalabas sa bibig. At malalaman mo ang in love kay Lord kapag bukang bibig niya si Lord at ang mga patungkol kay Lord. Hindi naman yung church Ayoko naman ng paglabas ninyo dito sa church. Hoy, alam mo si Lord, Lord ja. Malalaman natin sa topic pa lang kung sino ang mahal, kung sino ang pinapahalagahan. Meron ka rin naman makakausap, siya lagi ang bangka, siya lagi ang bida, di ang mahali sarili. Meron kayo nakausap na gayon, yung kasarap ng kwentuhan nyo, pag nadating na, tayo na, nariyan na si bida-bida. Ayaw mo nang kasali. Dahil hindi naman makabangka, di yan. Siya lang lagi ang sagwan, siya na rin lagi yan, basta. What else? Loving God should be in all season. Okay? Hindi si Vilma Santos yan ha, star for all season yon. Balita ko itatakbo uling gobernador. Tapos yung kalaban na si
Ayun. May nabalitaan din ako, tatakbong bukal. Basta, si Pastor Eric De Vera tayo, ha? Okay, tuloy. Loving God should be in all season. Sabi po doon sa verse, I will praise you as long as I live. Sinabi ba ni David na, I will praise you when I am happy? Sinabi ba ni David na, I will praise you, Lord, when I am in love? Sinabi ba ni David na, Lord, I will praise you when I have money? No. Ang sabi po ni David, I will praise you as long as I live. Sabihin mo nga, I am not seasonal. Bakit ko napasabi yun sa inyo? Una, yan ay isa sa culture, JA1 culture, that we are not seasonal Christians. Pangalawa, may mga Kristiyano talagang seasonal. Sino ho rito nung hindi ka pa nakakakilala kay Lord, nasimba ka lang pag birthday mo? Kaya nung nakakilala ka naman kay Lord, kitang-kita ng mga tao sa paligid mo ang pagbabago mo, linggo-linggo birthday mo. Diba? Sino yung natanong ka na, oy, linggo-linggo birthday mo, bakit? Di ka pag birthday mo lang ikaw nasimba, but every Sunday nasimba ka na? May pagbabago. Pwede bang kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo, partner, congratulations. Hindi ka na tuwing birthday na lang nasimba. Praise God. Palakpakan nga natin si Lord sa inyong mga buhay. Thank you, Lord. Alam nyo, hindi po tayo pupurihin lamang ang Diyos at mamahalin ng Diyos kapag goods ang season. Hindi sinabi ni David, I praise you pag okay ako. Hindi sinabi ni David, I praise you pag convenient sa akin. Hindi sinabi ni David na, I praise you kapag hindi conflicting sa schedule ko. Hindi sinabi ni David na, I will praise you pag pinansin o sineselebrate ako ni pastor sa church. Pansinin man ako ni pastor or hindi, I will love you, Lord. Meron po akong hihilingin sa inyo. Hihilingin ko po na pagkakatapos ng service, if you want to talk with me, kung gusto nyo po akong makayabangan, ay di, lapitan nyo na po ako. Huwag po kayong mahihiya at ako po hindi rin mahihiya sa inyo. Wala po akong hiya pagdating sa mga taga-church. Bakit ko ito sinasabi? Ako po ay isa, kayo po ay marami. Hindi ko po kayo kayang lapitan agad lahat. Pero kaya nyo po akong lapitan. Kaya, please po, wag na po tayong hindi man ako nilalapitan ng pastor, hindi ko na po kayo malapitan. Minsan po gusto ko kayong lapitan, nahaharang na po ako ng napakarami. Minsan ho kinikilik na, dinadala ako sa isang tabi. Wala akong magawa. I feel, hindi naman abuse I feel, hindi man wasted. Basta, promise po, minsan po para akong pinupunit dito. Kaya, sige lang po. Ako po gustong-gusto ko po kayo makausap lahat kung pwede lang sabay-sabay kung pwede lamang after nito may service uli para naman sa pakikipag-usap. Kaya humihiling po ako ng pabor. Kung kailangan o gusto nyo po talagang may ipag-pray po tayo, sige po, lapit po kayo. Pagpe-pray ko po kayo, I'm more than willing to pray for you. Okay. Hindi sinabi ni David na mahal ko ang Lord pagka convenient sa akin. Ang sabi ni David, I praise you, Lord, habang buhay ako, kahit ano pang kalagayan ko. Ano nga ang sabi nung isang kanta? All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Sabi nung nakanta, higher. Hindi ko naabot. Higher daw Alam niyo po yung kantang yon, ang madalas at hanggang ngayon kinakanta ko pa whenever ako'y dumadaan sa mga disyerto ng buhay. Actually, ang title po ng kantang yon ay Desert Song. Kapag dumadaan ka na sa disyerto ng buhay, sing that song. Remind yourself na all of my life in every season, you are still God. Ano man ang sitwasyon ko, you are still God. You are worthy to be praised.
Ano man ang sitwasyon ko, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Bakit? Nagbago man ang sitwasyon ko, pero ang Diyos ko, hindi nagbago. Diyos pa rin siya. Diyos pa rin siya. Sabi ng isang kanta, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Karapat dapat purihin. Sabi ng verse, I will praise you, I will glorify you. Ang in love, laging pinupuri ang iniibig. You know what, church? Isa po sa nagpapatibay at nagpapayabong ng pag-iibigan ay kapag marunong kang pumuri ng iyong partner. Tama? Pag marunong kang purihin ng iyong mahal, yan ay nakakapagpaganda ng samahan. Bakit? Kasi kapag puro pintas na lang ang laging nasasabi, nako, yan ay nakakaroon ng gap ang samahan. Pag puro pintas na lamang. Pero habang nagpupurihan kayo, hindi naman nagbubulahan eh. Ay, yung namang, 50 taon nang magkasama, magbubulahan pa naman niya. Tunay naman. May mga apo na, binubola mo lang ako, may mga apo na, bubulahin pa. Are you there? Yung iba naman kasi minsan parang habang tumatagal nawawala ang tamis. Hindi ka dapat mas maganda yung habang tumatagal ay lalong tumatamis. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, dapat daw, habang tumatagal, lalong tumatamis. Matusing na akong matutusig. Pastor, diabetic po, yaan mo na. Yang sweetness sa mahal sa buhay, ang sweet na hindi bawal sa may diabetes. Diabetic na nga, kasungit-sungit mo pa. Come on! Ako na may natutuwa din sa aking nakikita. Naging sweet naman talaga. Yan na may malamang talagang sweet na. Okay. Kung naririto ang iyong asawa, pwede bang ihag mo? Kita ninyo, sabi ko, haglaang ay kinis eh. Haglaang eh. Ika naman nung hag. Sweet words. Ano daw ang sabi ng Proverbs? Sa sweet words are honey to the soul. Yan da'y parang pulot sa kaluluwa ng nakarinig o nakaramdam ng sweetness. Sumasarap at gumaganda lalo ang samahan kapag may pagpupurihan. Kapag puro kakulangan ang nakikita, lumalabo ang samahan. Ay ano pa bagang ine-expect mo? Wala namang perfecto. Kaya nga nagpa-practice tayo na makita kung ano ang kapuri-puri. Makita kung ano ang maganda. Kaya si David po, lalong nai-inlove kay Lord kasi nakapokus siya sa pagpuri kay Lord. Hindi siya nagpo-focus dun sa paano ka mai-inlove sa Diyos kung ang titingnan mo'y garin eh. Lord, kung ikaw talaga'y mabuti, bakit nagka-COVID? Lord, kung ikaw talaga'y mabuti, bakit ang mga namumuno sa amin, mga mukhang pira? Lord, kung ikaw talaga'y mabuti, bakit hindi ako crush ng crush ko? Hindi ko sinasadya. Sige nga, mai-inlove ka kaya pag ganyan ang titingnan mo? Hindi naman pwedeng sagutin ni Lord lahat ng panalangin natin eh. Bakit? Paano kung doon kay girl na yon, 10 kayong boys na nagpe-pray for her? O sige, wag na pahirapan, 2 na lamang. Anong gusto mo? Malaharing Solomon? O sige, gusto nyo talagang 2 yan? Hatiin ang babaeng yan. Di ba? At anong sinabi nung tunay na ina na nagmamahal talaga sa kanyang anak? Huwag nyo na pong hatiin, ibigay nyo na po sa kanya. Yun ang nagmamahal. Nagpapaubaya. Hindi ko alam ang lyrics eh. Ano nga ang lyrics nan? Ano na? Yain na, hindi nyo naman din alam. Kaya, when you're praying, at ikaw ay meron kang kakumpetensya, may karibal ka, ang prayer ganito, Lord, gusto ko po siya, not my will, but yours be done. Kung siya po ay liligaya sa kanya, ibigay nyo na po sa kanya.
Tapos siya, kunin nyo na po para ako na... Hindi gayon! Cut! Hindi gayon. Kaan naman nung, may natutunan na ako. Ang natutunan na yun, haba-haba na itinuro ko, kaya naman na. Sabi naman nung isa, pastor, wala naman pong maiipintas kay Lord, kaya marapat lang po siyang purihin. Ito hong katabi ko, ang dami-daming pwedeng ipintas, kaya di mo ko masisisi. Again, it's a matter of focus. Mag-focus ka kung ano ang kapuri-puri sa kapwa. Miski pa only 1 out of 1,000 ang maganda riyan. Learn to concentrate and focus sa only one na yan that is worthy of praise. Meron po ako ikikwento sa inyo. Meron akong kwento, yan. Meron pong isang miyembro ng simbahan, hindi sa JA1 San Jose yan ha, na nagpapaalam na sa pastor, Pastor, lilipat na po ako ng church. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, lilipat na daw. Bakit kaya? Kasi daw yung pastor hindi man nagtuturo, patawala ng patawa. Ay, hindi. Bakit brother? Sabi ng pastor. Sabi naman ng member, ayoko na ho dito sa church na ito. Bakit? Pagpasok ko pa lang, nagchichismisa na ho yung mga tao. Uupo ho ako, hindi man lang ho ako inakamayan. Ako ho'y nag-attempt na ako na ang babate, hindi naman ho ko pinansign. Tapos ang mga na-attend ho rito, lahat na lang ay, wala talaga ako makita maganda. Kahit ho sa inyo, ang ituro ho ninyo, yung topic ho ninyo, isang taon na laging iyon ang iyaw. Ay, sabi ng pastor sa isip, hindi ninyo naman ini-apply di kaya inuulit ko. Kaya sa madaling salita po, ayaw ko na rito. Sabi naman ng pastor, mag-focus ka kapatid kay Lord. Para hindi mo makita ang kapintasan ng iba. Kay Lord ka tumingin. Paano ka mag-focus kay Lord? Pagka naman ako nadidistract na gayaan. Siya, ikaw hindi ko pipigilan kung ikaw ay magpapaalam na. Pero isang bagay na lang hihilingin ko sa iyo, for the very last time, let me ask you a favor. Sabi ng member, ano po yung pastor? Tay, kumuha ng 45. Hindi. Kumuha ng baso. Magayo. Kumuha ng baso at pinuno ng tubig at pinahawakan kay member. Hawakan mo, Brad. Painom nyo sa akin to, baka may nilagay kay pastor dito. Wala. Anong gagawin ko ha? Umikot ka dito sa ating buong church, bumalik ka rito, na ang goal mo, walang matatapon dyan sa tubig na yan. Kakadali. Sige ho. Umikot. Kaliit ng church. Pastor, ayos na ho. Wala akong kabawas-bawas yan. Sabi ng pastor, very good. Ngayon, tatanong ko sa iyo. Nung ikaw ay naikot sa buong church, nakita mo pa yung mga nagchichismisan? Hindi ho. Nakita mo pa yung mga hindi bumati sa iyo? Hindi po. Nakita mo pa yung mga hindi pumansin sa iyo nung ikaw naman ang nabate? Hindi po. Nakita mo pa ako kung anong ginagawa ko habang naikot ka? Hindi po. Gayon ang pagpo-focus kay Jesus. Mag-focus ka kay Jesus, hindi mo na makikita nasa paligid mo kasi naka-focus ka kay Jesus. Alisin mo ang focus mo kay Jesus, makikita mo mga nagchichismisan, makikita mo ang mga imperfection. And what to expect? Ang simbahan ng Diyos ay tahanan at puntahan ng mga hindi nga perfect. Kasi kung perfect ka na, ba't ka pa nandito? Pero kung hindi ka perfect, you are welcome. Welcome to the club ng mga taong na hindi perfect at ang inaasahan lamang ay ang perfection ni Jesus na namumuhay sa atin. At ibinalik ni member ang baso kay pastor at sinabi, sorry po pastor, hindi na po ako lilipat. Baka kasi tanong nyo, ano pong nangyari? Baka mabitin pa kayo. O, tuloy.
Loving God involves submission. Nako, napagayon na naman yung mga estudyante. O nga pala, Lunes nga pala bukas. Submission na nga pala. Naalaala. Sabi ng verse, and in your name, I will lift up my hands. Sabihin mo nga, taas ang kamay. Sabihin mo, taas ang kamay. Nalito kayo hindi nyo alam kung sasabihin o gagawin Ganyan talaga minsan may mga nakakaano. Pag nakataas ang kamay, ibig sabihin nun, suko. Suko. Alam nga namang, lalaban pa ako. Suko na nga taas nga kamay Sino rito yung kapag ikipikam-pikan na sa anak mo ayaw makinig? Woo! Gayon na lang ang sinabi mo. May kilala akong gayon. Ayaw makinig ng anak. Woo! Ano ibig sabihin? Suko na ako sa iyaw. Pag nakataas ang kamay, suko na. Ano ibig sabihin? Sa pag-ibig natin kay Lord, dapat alam natin kung kanino tayo susuko. Si Lord ang nasusunod. Huwag na nating paratingin pa sa pagkakataon na sasabihin ng Diyos sa atin, oh! Suko na ako sa iyo, anak. Ang tigas ng ulo mo. Pero hindi mangyayari yon. Pero huwag mo nating sagadin. Huwag nating sagadin. Kung masunurin sa magulang, sa asawa o girlfriend, dapat mas masunurin kay Lord. Meron po akong kilala, nag-share siya, sabi niya, thankful daw siya dahil yung naging partner in life niya ay good influence sa kanya. Sa pagsunod kay Lord. Kasi siya daw, alam na niyang sinabi na ni Lord at alam na niyang tama at kakabuti sa kanya, pero nahingi pa rin siya ng madaming confirmation. Nahingi pa rin siya ng maraming signs, symbols, etc. Kaya thankful daw siya na yung partner niya, good influence sa kanya. Dahil sa pagsunod kay Lord. Alam niyo, ang prayer ko, na if you have that struggle pa ng pagsunod kay Lord, ng pagsubmit kay Lord, ang prayer ko ay biyayaan tayo na makita natin ang kabutihan ng pagsunod sa Kanya. Di ba napag-aralan natin na bawat utos ng Diyos ay I love you niya sa atin. Na kapag may sinabi si Lord, ito'y sinasabi niya para sa ikabubuti natin dahil mahal tayo ni Lord. Amen. What else? Loving God makes you satisfied. I will be fully satisfied as with the richest of foods. Everybody say, satisfaction sa love ni Lord. Satisfaction sa love ni Lord. Alam niyo po, ang in love kay Lord, satisfied sa love ni Lord. Hindi na naghahangad pa ng mas titindi o hihigit pa dahil wala na ngang iba. Hindi po nangangahulugan na kapag in love ka kay Lord ay hindi ka na mangangarap na ikaw ay mahalin din ng tao. Hindi naman gayon yun. Baka naman kasi isipin mo, hindi na ako mag-aasawa dahil ang pag-ibig ni Lord ay sapat na at higit pa. La, 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 la. Diba? Hindi naman ganyan. Ang ibig sabihin lamang niyan, kung merong pag-ibig na makakasatisfy talaga sa iyo, wag mo nang hanapin sa iba kasi kay Lord mo lang yun matatagpuan. Everybody say satisfaction. Alam niyo po, inihalin tulad ni David ang satisfaction niya sa love ni Lord sa pagkain. Nakita niyo? I will be fully satisfied as with the richest of foods. Parang ibig niya sabihin, alam niyo Lord kung gaano ako kasatisfied sa love mo, yung kapag nakain ko na yung kung saan ako nagkikrave. Ano ba mga cravings natin ng mga nakaraan? Maki? California Maki? Ano ba mga cravings natin itong nakaraan? Ha? Cheeseburger. Ano ba mga cravings natin na nakaraan? Shawarma. Yung mga nakapag Middle East, ang hinahanap mo yung shawarmang Middle East malamang. Di ba? Ano bang cravings mo? Kanin. Lagi na lang ang kanin. Kainama na. Araw-araw na nakain ng kanin, cravings pa rin ni kanin. Extra rice daw. Bira. Okay. Anong pakiramdam mo kapag craving satisfied? Super satisfied. Ang cravings mo milk tea. Nakapag milk tea ka, ang ligat ng sago. Thank you, Lord. Nakapag-pray nung natapos na. Yun yung sinasabi ni David Lord, alam mo kung gaano ako nasasatisfied sa love mo. Yung kapag yung cravings ko na-meet niyo yung sa pagkain, parang ganun parang Lord,
Iba't ibang klase po kasi ang kumakain. Merong kumakain para mabusog at merong kumakain para masarapan. Saan ka doon? Bot po. Di ba yung iba nagtataka, kamahal-mahal di yan, kakaunti naman. Actually, hindi yung volume ang binabayaran doon, yung lasa. Di ba yung mga fine dine, daming-daming kubyertos ang ihahayin sa iyo, gagapuspuro. Alin gaya? Ano gayaan? Daming-dami na rin mga laga-lagaring, aray, ano ka din eh. Tapos ang ihahayin sa iyo, kapronggot lang, isang subo lang. 5,000. Ha? Ano yun? Di naman ako nabusog. Nasarapan ka, ay talaga, naimik ang lasa. Yun ang binayaran mo. Di ba? Are you there? Kaya kapag ikaw ay biniyayaan ni Lord ng experience, may nag-treat sa iyo, fine dine, laki-laki ng binayaran, tapos sabi mo gutom ka pa, huwag kang iimik ng alangan. Magkano binayaran mo daw? 10K. 10K? Para lang tayong tumikim doon eh. Magaling pa sa, sa SNR, maraming pre-taste. Gayon lang din eh. Hindi. Ang binayaran natin doon yung lasa. Ang binayaran doon yung experience. Di ba? Ngayon, kung gusto mong mabusog, magkitulyukin ka. Huwag kang mag-expect ng kasing sarap ng pagkain ng gayon. Are you there? Ba't nga tayo napunta doon sa kain? Meron akong sasabihin sa inyo. Many are satisfied based on the volume of what they get. Speaking of satisfaction, many are satisfied based on the volume of what they get. While others learn to be satisfied by what they already have. Yung iba nasasatisfy, depende sa dami. Samantalang yung iba natutong maging satisfied sa kung anong meron sila. You know what? Ang dami pa rin tao naghahanap ng pag-ibig that can satisfy, samantalang ang love ni Lord can satisfy, can overwhelm pa nga. Di mo na kailangang hanapin actually kasi readily available na noon pa. Why God wants us na masatisfy sa love natin, sa love niya sa atin? Bakit gusto niya na siya ang number one? Kasi yun nga, nasabi ko na sa inyo kanina, hindi po pwedeng may ibang number one. Siya lang. Kasi yung number one can make our dreams fulfilled or can make our dreams destroyed. Wala ka namang ikakatakot kung si Lord ang maging number one mo dahil He will fulfill your dreams, definitely. Kasi lahat ng samahan na satisfied ka, nagtatagal. Oo nga naman. Pero kapag di na satisfied, naghihiwalay na. Kapag naghahanap na ng iba, ayaw na. Pag puro na lang reklamo at kakulangan ng kapareha ang nakikita, di na satisfied, di nagkakawalaan na yan. Pag puro na reklamo kay Lord, lumalayo na ang loob. But when we found our satisfaction to God, church, you will stay, you will commit. Tuloy natin yung verse, with singing lips, my mouth will praise you. Yan. Alam nyo, loving God involves intimacy. Everybody say intimacy. Malapit na po ako matapos. Sabi po sa verse 6, basahin nga po natin, pwede nyo po ba akong tulungan magbasa? 1, 2, 3, basa. On my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Yan. Sa ibang version po, I am thinking of you constantly for every watches. Ano ibig sabihin nun? May first watch, may second watch, may third watch, may fourth watch. Yun yun. Ibig sabihin ng fourth watch, yun yung magmamadaling araw, yung bubukang liwayway. Iniisip parate. Church, question. Sino ba ang iniisip-isip natin pag tayo nakahiga? Si Jungkook? Sinong iniisip-isip natin sa pag tayo nakahiga? Si Donnie Pangilinan? Si Liza Soberano? Sino bang crush na crush mo? Sino ba ang iniisip-isip natin pag tayo'y nakahiga na? Sino po yung hindi halos magpatulog sa'yo kasi iniisip mo? Di na makakain yan. Di na makatulog. Pigsa sa ilong. Tagihawat lang pala, sorry. Sino yung napupuyat ka kaiisip sa kanya, kaya nagkakatagihawat ka?
Ay nako, napupuyat ako kaiisip sa'yo. Bakit naman kasi nakasama-sama pa kanina, lagi ko tuloy naaalala. Yun namang iba, kaya napupuyat kaiisip, sisingilin na ako. Bukas na. Maniningil pala. Sabi ko kay Mare, Biyernes ng umaga, Huwebes na ngayon. Okay. Tuloy, verse 7. Because you are my help. Everybody say, God is my help. Sino po yung na-inlove dito dahil matulungin si boy sa'yo? Di man pogi Laging gayon pag tinanong pogi ka, hindi man pogi, pero matulungin. Masipag. Lakas makapogi niyang sipag. Mga kabataan, lalo mga lalaki, malakas makapogi ang sipag. Kahit anong forma mo, kung tamaritis ka naman, ang lakas makapangit niyan. Yung ikaw ay bentang-benta na sa nililigawan mo, pinakilala mo sa iyong ina, sasabihin ng iyong ina, sigurado ka gari sa anak ko niya, katamad niya. Biglang agwat si girlie, tamad ka pala, magkakadalwa pa tayo. Yung iba naman ang hanap masipag daw na asawa. Ano ba talagang hanap mo? Asawa, katulong. Linawin natin. Okay. Yes. Marami na in love dahil masipag si boy o masipag si girl. Kaya mahalaga din na makita natin si Lord talaga ang source of our help. Mai-inlove ka lalo kay Lord Pag nakita mong si Lord lagi yung tumutulong sa'yo. Gumagawa ng kaparaanan para mapagpala ka. Tuloy natin. I sing in the shadow of your wings. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo kung anong ginagawa natin? Nagdi-devotion si pastor. Sinasabi ko lang sa inyo. Yes, devotion po ito. Anong masarap sa pagdi-devotion? I sing in the shadow of your wings. Church, gusto ko malaman mo na kung sino ang mahal mo, nagpapasakop ka sa kanya. At pag sinabing mahal mo at ini-involve mo siya sa buhay mo, ibig sabihin, may say na siya sa buhay mo. Hindi pwedeng mag-asawa tayo pero wala kang pakialam sa akin. 'Di ba? Hindi pwedeng yung magpapakasal tayo tapos kailangan may prenuptial agreement. Pag ako'y namatay, hindi pwedeng lahat ng kayamanan ko mapupunta sa Yodom. Hindi pwedeng ganun. Ano yun? Sino rito na bago kayo nagpakasal, may prenuptial agreement kayo? May pinapirmahan ka ba, Lisel, kay Joji? Pinunet. Hindi ito ang habol ko sa'yo. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Sabi ng mga marites, parang may issue ata sa gambling sabi ni OG Diaz. Ano ba yan? Marites. Okay, hindi yan ang topic. Kung sino ang mahal mo, nagpapasakop ka sa kanya, may say siya sa buhay mo. Sino po rito nagsasabing mahal niya si Lord? Amen. May say dapat si Lord sa buhay mo. Hindi tayo ang nasusunod. Siya na. Are you there? Ang kagandahan lang naman po sa nagmamahal, kahit pa isinasabit mo na ang sarili mo dahil mahal ka niya, ito'y nagpapalaya. Akala kasi nung iba pag nagmahal, parang nasasakal. Kaya yung iba, nagpakasal na, hindi nagpasakal. Lumagay sa tahimik o lumagay sa tahimik na hindi na makaimik. Hindi ho yung ganyan. Dahil ang tunay na pag-ibig, nagpapalaya. You are submitting, pero pinapalaya ka ng tunay na pag-ibig. Sabi ni Pastora, mahal, dahil tayo mag-asawa na, ako'y nagsasubmit sa iyo kung ano man yung iyong gusto sa akin sabihin, gawin, yun ang susundin ko. Kaya kung gusto mo ako'y maging full-time mom, sige, ako'y magiging full-time mom. Alam niyo kung nasabi ko? Bakit? Kung gusto mong mag-practice pa ng iyong pagka-nurse, di mag-nurse ka. Suportado kita. Ang pangarap mo, pangarap ko. Bakit gayon? Bakit gayon? Kasi ang tunay na pagmamahal, church, even if you're submitting yourself to your love, that love will set you free.
Akala nung iba kaya ayaw nila kay Lord, pag ako'y nagpasakop kay Lord, wala na akong say kay Lord, wala na akong magagawa. Pero ang totoo, ang pag-ibig ng Diyos hindi sumasakal, nagpapalaya pa nga. Ayaw ko mag-church, madaming bawal dyan. Walang bawal. Sino rito nung pumasok ka, pogi ka, sabi bawal pogi? Bawal, walang bawal, hindi bawal pogi rito. Sino magpe-preach? Mayabang bawal. Mayabang ho, bawal. Naman na eh. Kaya ayaw ko nagtatagal, nahabay nayabang. Wala akong magbabawal sa inyo ng kung anuman. Walang bawal dito. Anong nangyayari? Bakit nagbabago ang tao? Bakit ang tao nagseset na moderation sa sarili niya? Nai-inlove kay Lord. At ang inlove, ayaw niyang nasasaktan, nalulungkot ang mahal niya. Kailangan mo pa bang pagbawalan ang nagmamahal? Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, if I'm going to commit a crime, a mistake, gusto ko na ang makumit kong mistake or crime ay may kinalaman sa labis na pag-ibig. Kaysa naman yung nagkaroon ka ng crime or mistake na committed dahil sa pride or so what. Magkamali na ako, ako'y lumabis sa pagmamahal, na ako'y lumabis sa pag-ibig. At alam nyo, that love set us free. And those who submit to God enjoys His protection. Sino po nakakita na rito nung may inahing manok na may mga sisiw sa ilalim? Di ba? Di ba sila dahil mahal sila ng kanilang ina, at yung sisiw mahal din ng kanilang ina, sila nasa ilalim ng pakpak. Yan yun siguro taga-bukid huyang si David. Yan ay pastol. Yan ang nai-imagine niya habang hinaharana niya si Lord. I sing in the shadow of your wings. Ika naman ni David, para akong sisiw, para akong kiti. Ano ba salita yung kiti? Ang tawag yung sisiw ay kiti. Bisaya ba gayon? Basta, kiti. Ba't kiti? Nasa ilalim, nasa kiti. Yung sisiw ho, sabi ni David, para akong sisiw na nasa ilalim ng lilom ng iyong pakpak, Lord. Ako ay naiingatan. I am enjoying the protection of your love. Those who submit to the love of the Lord, those who submit to God, enjoys His protection. Okay. I cling to you. Your right hand upholds me. Sino mga clingy? Di ba? Oh. Bakit clingy? Mahal yung kiniklingan. Oh, pero kung clingy ka at walang kayo, wag ka masyadong clingy. Yan na. Bakit hindi mo naman ako pinoprotektahan? Wala kasing kayo. Pero kung kayo, you're enjoying protection. Ganon din kay Lord. Okay? Kaya, love the Lord. Okay. Last na. God's love protects. Those who want to kill me will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. Yes, God's love protects. Hindi ko naman sinasabi rito na kapag mahal mo ang Diyos, papatayin ni Lord yung mga kaaway mo. Hindi naman gayon. Pero iingatan ka niya, puprotektahan ka niya, kahit pa sa sarili mo. You know what? Bakit gusto ni Lord na siya ang pinakaibig-ibigin natin at wag ang sarili rin natin? Kasi most of the time, the greatest enemy of a person is his or her self. And the Lord loves us so much na even to yourself, God will protect you. Anong sabi ni Jesus? Silang mga nag-iingat na kanilang buhay, silang mawawalan nito. Pero silang nagbibigay ng buhay nila sa akin at sa aking gospel, silang magkakaroon nito. God wants you to protect you against yourself. Kasi the moment na ang tao ay naging self-centered, distraction ang sunod. They will be given over the sword and become food of jackals. At anong sabi ni David? At ito rin ang prayer ko sa ating lahat as we end. But the king, who is that king? It's David. But David will rejoice in God. Oh, I pray that J1 San Jose family will always rejoice in God. All who swear by God will glory in Him, while the mouths of liars will be silenced. Sa love ni Lord, yung tunay na love, natatahimik daw ang mga bibig ng mga nambobola lang.
Alam mo kapag ka na in love ka kay Lord, makikita mo na lahat ng love sa paligid, bola lang. Ibibigay ko ang bituin sa iyo. Sino ka naman nakapagbigay talaga ng bituin? Pero kapag si Lord ang minahal mo, wag mong i-dare si Lord, baka bigyan ka nga ng bituin. Problema yung malaki pa sa earth. Are you there? Pag nakita mo ang love ni Lord, which is the tunay na love, makikita mo na ang love sa paligid, liars lang. The mouth of the liars will be silenced. Yung mga nambobola sa iyo, ineng, yung mga sinasabing mahal na mahal ka, hindi naman makaantay, nambobola lang yan. Love ni Lord, papatahimik sa mga nambobola. Gusto mong malaman kung tunay ang love? Yan ay nagpapalaya. Yan ay nagbibigay ng assurance. Yan ay nagbibigay ng hindi ka nai-insecure whenever that love is around. Amen. Palakpakan nga natin si Jesus. Are you blessed? Let's pray. Father, we thank you for this wonderful morning. We thank you, Lord, sa biyaya na mapag-aralan, mapag-usapan, to feast upon your word. Oh, truly, Lord, your love is better than life. Salamat, Lord, sa pagpapakita sa amin, even a glimpse, kung gaano kadakila ang pag-ibig mo. Salamat, Lord, for reminding every one of us today that your love is always far way better than anything that this life can offer. At dalangin ko po, Panginoon, ang J1 San Jose family, narito man ho sa church o nasa online, ay pa-inlove sa iyo, Lord. Mas lalo po naming makita the beauty of your love, the uniqueness of your love. At kung gaano po ninyo kami minamahal, higit pa sa kaya naming isipin, unawain o mapakinggan, mapag-aralan, mapag-usapan sa mga oras na ito. Pinupuri po namin kayo, O Diyos. At ang dalangin po rin namin na sa aming paglisan sa lugar na ito, baunin namin ang pag-ibig mo. Baunin namin ang kaunawaang ito. Bagamat napakalayo pa rin sa kung ano yung kabuuan ng tunay na pag-ibig mo sa amin. Pero hayaan niyo, Panginoon, na kahit yung kaunting ideyang meron kami ngayon about your love, ay baunin namin at maging inspirasyon namin sa buhay na ito. Salamat po, Ama. At Lord, muli sa iyo po namin tinatagubili ng aming mga buhay. Biyayaan niyo po kaming laging mamuhay ng may kabanalan, mamuhay na punong-puno ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Magumapaw kami at ito'y may share namin sa iba. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. God bless you.